Alam nyo ba na ang karaniwang tubig pangdilig ay pwedeng maging isang tunay na super boost o super cocktail para sa inyong mga halaman? Siyempre, okay na ang tubig lang. Pero kung lalagyan mo ito ng kakaiba o espesyal, tiyak na mapapaangat ang inyong ani sa bagong level. Kalimutan na ang kemikal at mga komplikadong abono. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang 6 na kahangahangang cocktail or timpla na ang gagawang tunay na kampyon sa inyong mga kamatis, sili, pipino at repolyo. Humanda kayong mamangha dahil ang mga simpleng paraang ito ay kayang gumawa ng himala. Sa loob ng maraming siglo, hinanap ng mga hardinero ang sikreto para sa masaganang ani, mula sa mga reseta ng lola hanggang sa modernong agrikultura. Ngayon, habang hinahangad natin ang mga natural at ligtas na pamamaraan, muling nagiging popular ang mga paraang sinubok na ng panahon. Hindi lang tubig ang kailangan ng ating mga berde nating alaga. Kailangan din nila ng karagdagang sustansya. At ang maganda, hindi mo kailangang tumakbo sa mamahaling tindahan. Marami sa mga kailangang sangkap ay nasa inyong kamay na, mismo sa inyong kusina o di kaya'y sa inyong botika. Ayan, ang una nating sikreto ay ang ordinaryong lebadura, yeast, na ginagamit sa pagbibok. Oo, yung mismong pampalaki ng tinapay. Pero paano nga ba ito nakakatulong sa halaman? Simple lang ang sikreto. Ang lebadura ay mga buhay na fungi. Mayaman ito sa vitamina B, phytohormones, at amino acids. Kapag nakapasok sa lupa, aktibo silang gumagana. Naglalabas sila ng carbon dioxide na nagpapasigla sa malusog na pagtubo ng mga ugat. Para bang nakakakuha ng superfood ang paa ng inyong mga halaman. Nagiging mas matibay ang mga ugat at mas magaling sumipsip ng sustansya. Itong pampalakas na ito ay lalong maganda para sa mga bagong sibol or punla, at gayon din sa mga batang kamatis, sili, pipino at repolyo na kailangan ng mabilis na pagsisimula. Siguradong mas mabilis lalaki ang inyong halaman at magbibigay ng masaganang ani. Ang paghanda ng solusyon ay napakadali lang. Kakailanganin mo ng 10 gramo ng tuyong libadura o 100 gramo ng sariwang libadura. Haluin ito kasama ang 2 kutsarang asukal at 1 litro ng maligamgam na tubig. Haluing mabuti. Iwan ang pinaghalong sa isang mainit-init na lugar sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Hayaan nating magising ang lebadura. Makikita mo na magkakaroon ito ng bula o foam sa ibabaw. Ang konsentratong nakuha, ihalo sa 10 litro ng ordinaryong tubig. Mahalaga ito. Diligan ang mga halaman gamit ang solusyon na ito, direkta sa ugat. Gawin ito ng hindi mas madalas kaysa 1 beses sa bawat 2 linggo. Ang pinakamagandang oras ay sa gabi o maagang umaga. Ito ang magsisiguro ng pinakamahusay na pagsipsip ng halaman. Tiyak na magpapasalamat sa inyo ang inyong mga halaman sa ganda ng kanilang tubo at hindi pangkaraniwang ani. Ang siguradong paraan na ito ay magpapalakas sa kanilang kalusugan. Kasunod ng ating unang himala para sa hardin, ang cocktail na pampaalsa. Heto naman ang pangalawang kapaki-pakinabang na gamit, ang eliksir na gawa sa abo. Ito ay tunay na kayamanan para sa inyong mga halaman. Ang abo ng kahoy na nagmumula sa pagsunog ng malinis na kahoy ay hindi lang basta basura. Naglalaman ito ng napakaraming potassium, phosphorus at calcium, pati na rin ng iba't ibang mahahalagang microelements tulad ng magnesium, boron at iron. Lahat ng ito ay napakahalaga para sa pagbuo ng bunga at pagpapalakas ng resistensya ng halaman laban sa sakit. Lalo itong mabisa para sa mga kamatis, sili at pipino. Pinapabuti rin ito ang istruktura ng lupa at binabawasan ang kaasiman nito. Para ihanda ang solusyon na abo, napakadali lang. Kumuha ng 1 baso ng abo ng kahoy.
Ibuhos ito sa 10 litro ng maligamgam na tubig. Haluing mabuti ang pinaghalong sangkap. Hayaang nakatayo o nakababad ang solusyon sa loob ng 1 araw o 24 oras. Paminsan-minsan ay haluin ito habang nakababad. Makakatulong ito upang lubos na matunaw sa tubig ang lahat ng sustansyang taglay ng abo. Bago gamitin, kailangan salain ang tapos na solusyon. Tatanggalin nito ang malalaking piraso na pwedeng bumara sa inyong pandilig. Gamitin ang eliksir na abo bilang pataba sa ugat. Diligin ang mga halaman diretso sa kanilang ugat. Ang gamit nito ay humigit kumulang 0.5 litro sa bawat halaman o puno. Gamitin lamang itong pataba ng hindi hihigit sa 1 beses bawat 3 hanggang 4 na linggo. Mahalagang tandaan na maaaring makasama ang labis na potassium sa halaman, lalo itong kapaki-pakinabang sa panahon ng pagbubulaklak at pagbubunga. Nakakatulong ito sa masaganang pagtubo ng bulaklak at tinitiyak ang pagbuo ng malaki at malusog na bunga. Magiging matibay ang inyong mga halaman at mas magiging lumalaban sa sakit. Napakasimple lang ihanda ang kamangha-manghang patabang ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na akala natin ay hindi para sa halaman, ang ordinaryong iodine na nabibili sa botika. Marami ang nagkakamali. Iniisip na ang iodine ay para lang sa first aid kit. Pero sa totoo lang, para sa mga halaman, ang iodine ay isang malakas na panangga at pampasigla ng sabay. Mayroon itong malakas na kakayahang panlaban sa mikrobyo. Nakakatulong ang iodine para labanan ang iba't ibang sakit na galing sa fungi. Halimbawa, ang Phytophthora sa kamatis o powdery mildew sa pipino. Bukod pa riyan, pinapasigla ng iodine ang paglaki ng halaman at pinaparamihan nito ang mga namumunga. Nakakatulong pa nga ito para dumami ang vitamin C sa mga bunga. Napakadali lang maghanda ng solusyong may iodine. Ilang patak lang ang kailangan mo. Magtunaw ng 1 o 2 patak ng ordinaryong 5% iodine na mula sa butika sa 1 litrong tubig. Tandaan, huwag susobrahan ng dami. Haluin ng maigi ang solusyon. Dapat pantay ang halo. Gamitin ang solusyong ito ng may pag-iingat. Diligin ang mga halaman gamit ang mahinang solusyon na ito sa mismong ugat. Gawin ito ng hindi hihigit sa 1 beses bawat buwan. Para sa kamatis, halimbawa, pwedeng gumamit ng 0.5 litro ng solusyon bawat puno. Para sa pipino naman, medyo bawasan. Pwede rin itong spray sa dahon, spray sa mga dahon, pero kapag maulap lang ang panahon o tuwing gabi, ito ay para maiwasan ang pagkasunog ng dahon. Ang iodine ay hindi man panlunas sa lahat, pero magandang pang-iwas. At epektibo ito sa mga unang yugto ng karamdaman. Ang inyong mga halaman ay magiging mas matibay sa mga hindi magandang kondisyon, pati na rin sa mga atake ng peste, at magbibigay sa inyo ng malusog, masaganang ani. Ito ang tunay na iodine activator para sa kalusugan ng inyong mga berdeng alaga. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang mikroelementong napakahalaga para makatiyak ng saganang ani ng siling at kamatis. Ito ay ang boron, o mas eksakto, ang boric acid. Ito ang pang-apat nating cocktail. Maraming hardinero ang nakakaranas ng problema. Maganda ang pamumulaklak ng halaman, pero kakaunti ang namumunga o kaya ay nalalagas ang mga bulaklak. O kaya naman, napipilipit o depormado ang mga bunga. Kadalasan, ang dahilan nito ay kakulangan sa boron. Malaki ang papel ng boron sa proseso ng pamumulaklak at pagpapabunga. Nakakatulong ito sa paghinog at pagtubo ng pollen. Tinitiyak din ito ang normal na pagbuo ng bunga. Kung kulang sa boron, hindi lang kayang mabuo ng husto ng halaman ang mga bunga para sa masaganang ani. Hayaan nating tanggalin ang paniniwalang mahirap gamitin ang boric acid. Sa katunayan, napakadali lang nito.
Kailangan mo lang ng ordinaryong boric acid na mabibili sa botika. Kumuha lang ng 1 gramo ng pulbos. Ito ay mga sangkapat, 1/4 kutsarita. Ihalo ito sa kaunting mainit na tubig. Kailangan ng mainit na tubig para tuluyang matunaw ang boric acid. Pagkatapos, dagdagan ang solusyon hanggang umabot ng 10 litro gamit ang ordinaryong tubig. Haluing mabuti ang lahat. Pinakamainam, gamitin ang boric activator sa pamamagitan ng pag-spray sa dahon, foliar spray. Gawin ang foliar feeding na ito sa panahon na tuyo at walang hangin. Pinakamaganda itong gawin sa madaling araw o kaya ay sa gabi kapag hindi pa masyadong mainit ang sikat ng araw. Mag-spray ng sapat para siguraduhing mabasa ng husto ang mga dahon. Napakahalaga ng patabang ito, lalo na sa panahon ng pamumukadkad, budding stage, at gayon din sa simula ng pamumulaklak ng siling at kamatis. Makakatulong ito para maiwasan ang paglalagas ng bulaklak at madagdagan ang mamumunga. Gamitin ang boric fertilizer na ito hindi hihigit sa 1 o 2 beses kada season. Makakatulong ito para lubos na maipakita ng iyong halaman ang kanilang potensyal at para mapaligaya ka sa masaganang ani. Ang panglima nating pag-uusapan ay ang ammonia booster. Ito ay lalong mahalaga kung napapansin ninyong kulang sa nitrogen ang inyong mga halaman. Paano natin malalaman ito? Ang mga dahon ay nagiging maputla o naninilaw. Humihina din ang paglaki ng halaman. Sa ganitong sitwasyon, ang ammonia solution ay parang emergency help. Ito ay mayaman sa nitrogen na madaling maabsorb ng mga halaman. Ang nitrogen ang pangunahing sangkap para sa pagbuo ng berdeng bahagi ng halaman. Ito ang responsable sa paglaki ng mga tangkay at dahon. At syempre, sa pangkalahatang malusog na itsura ng halaman. Mahalaga ring tandaan, kailangan maging maingat sa paggamit ng ammonia. Ang sobrang dami nito ay maaaring makasama. Ngunit kapag ginamit ng tama, nagbibigay ito ng magandang resulta. Napakadaling ihanda ang solusyon. Kumuha lamang ng 2 hanggang 3 kutsara ng 10% ammonia solution. Ihalo ito sa 10 litro ng tubig. Haluin ng mabuti para pantay-pantay ang pagkalat ng ammonia. Diligin ang mga halaman gamit ang solusyong ito diretso sa ugat. Gumamit ng humigit kumulang 1/2 litro sa bawat tanim. Gawin lamang ito minsan bawat 2 o 3 linggo. Lalong kapaki-pakinabang gamitin ang ammonia booster sa simula ng panahon ng paglaki. Kapag kailangan ng mga halaman ng mabilis na pagbuo ng berdeng bahagi. Para sa pipino at repolyo, ito ay napakahalaga. Malaki ang pangangailangan nila sa nitrogen para makabuo ng malalago na dahon. Bukod sa pagdidilig sa ugat, ang ammonia solution ay maaari ding maging gamit laban sa ilang peste. Halimbawa sa aphids. Ang amoy ng ammonia ay nakakataboy sa kanila. Sa paggamit nito, ang inyong mga halaman ay mabilis na makakabawi. Lalago ang kanilang berdeng bahagi at magiging malakas, malusog, handa na sa masaganang pamumunga. Ito ay isang mabilis na paraan para malutas ang problema sa kakulangan sa nitrogen. At heto na nga, ang pinakanatural at pinakamabisang pataba para sa inyong mga halaman, ang katas mula sa mga damo. Ito'y parang supersustansya para sa inyong mga kamatis, sili, pipino at repolyo. Isa itong regalong pataba mula sa kalikasan mismo. Ang mga katas ng damo ay naglalaman ng halos lahat ng kinakailangang sustansya, parehong macro at microelements. Nitrogen, potassium, phosphorus, calcium, lahat yan ay nasa formang madaling makuha ng halaman. Bukod pa riyan, marami itong mabubuting bakterya na nagpapaganda ng lupa at tumutulong sa halaman na makasipsip ng sustansya. Ang pinakamaganda, libre na ito. Napaka-eco-friendly pa. Anong mga damo ang gagamitin? Mainam gamitin yung mga damo mismo na nasa paligid ninyo.
Halimbawa, ang kulitis, napakataas sa nitrogen. Kung meron kayong comfrey, mayaman naman ito sa potassium. Pati na rin ang mga katulad ng Lopez, dandelion, chamomile, at plantain. Lahat yan ay makakatulong. Ang mahalaga, iwasan yung mga damong may buto na para hindi kumalat sa hardin ninyo. Napakadali namang gawin nitong katas ng damo, pero kailangan lang ng pasensya kasi may pagbuburo. Kumuha lang kayo ng kahit anong lalagyan na hindi metal, tulad ng plastic na bariles o timba. Punin ninyo yung lalagyan ng damo, mga 2 tersiya ng dami. Hindi kailangan siksikin ng husto. Pagkatapos, lagyan ng tubig hanggang sa mapuno. Takpan yung lalagyan gamit ang takip or plastic. Pero siguraduhin may kaunting butas para makapasok ang hangin at lumabas yung gas habang bumuburo. Ilagay ito sa lugar na mainit at nasisikatan ng araw. Buburo ang katas na ito sa loob ng mga 7 hanggang 10 araw. Depende yan sa init ng panahon. Malalaman mong handa na siya kapag nagkaroon na ng kakaibang amoy, parang amoy ng binurong repolyo o ensilage, at wala na rin masyadong pagbulabog o pagbubula. Napakahalaga na bago gamitin, tunawin muna yung purong katas. Haluin ito sa tubig sa rasyo na 1 sa 10. Ibig sabihin, 1 litro ng katas sa 10 litro ng tubig. Idilig ninyo ito sa ugat ng halaman, mga 1 hanggang 2 litro bawat puno o halaman. Gawin ito minsan bawat 2 o 3 linggo. Ang patabang ito ang magbibigay ng kumpletong sustansya sa inyong mga halaman. Sisigla sila, lalakas, at tiyak na magbibigay sa inyo ng napapakagandang ani. Pero heto ang mas kahanga-hanga. Lahat ng mga tinawag nating cocktail na ito ay hindi lang napaka-epektibo, kundi abot kaya pa para sa lahat. Marami sa inyo ang gumagamit na ng ilan sa mga sangkap na ito, hindi pa pala alam ang tunay nilang bisa. Ang pinakamalaking sekreto ay wala sa mga mamahaling abono. Ito ay nasa tamang paggamit ng mga simple at natural na bagay. Halimbawa, ang kombinasyon ng yeast at abo ay kayang magbigay ng mas malakas na epekto na hindi nyo makukuha sa mga biniling abono. Kayo mismo ang makakagawa ng perpektong kondisyon para sa inyong mga halaman ng walang malaking gastos. Ito ang tunay na pagbabago sa paghahalaman sa bahay. Kaya, nalaman natin ang tungkol sa 6 na kahangahangang pampalakas na gagawing mabisang pataba ang ordinaryong pagdilig. Madaling gawin ang mga epektibong solusyon na ito para sa inyong halaman. Subukan nyo ang mga cocktail na ito at makikita nyo ang pagkakaiba gamit ang sarili nyong mga mata. Ang inyong mga kamatis, sili, pipino at repolyo ay tiyak na magpapasalamat sa inyo. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang kapaki-pakinabang na tips. Paki-like ng video kung nagustuhan nyo ito at nakatulong sa inyo. At syempre, mag-comment sa ibaba. Alin sa mga cocktail na ito ang nasubukan nyo na o alin ang una ninyong susubukan?